Kumusta ka? Because you matter. Magandang araw sa iyo at welcome sa isa na namang makapuluhang episode ng Kumusta ka? Because you matter. Isang podcast kung saan mahalagang damdamin mo, kwento at kinabukasan. Ako si Doc Paula at sa episode na ito ay pag-uusapan natin ng isang napakahalagang usapin. Pag nag-asawa ka na, paano mo malalaman kung red flag na ba ang nakikita mo? At paano kung may problema na sa pamilya ang mapapangasawa mo? Lalo na ang biyanan. Mama's boy ba siya? May sariling paninindigan ba siya? Paano kapag pakailamerong mga magulang niya? Love is not blind, it should be wise. Sabi nga ng iba, love is blind. Pero hindi totoo yun. Ang tunay na pag-ibig ay hindi bulag. Dapat matalino. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Proverbs 4 verse 23. Ang puso ay hindi dapat ibinibigay sa kahit sino lang. Lalo na kung nakikita mo ng may warning signs na hindi sapat ang kilig, hindi sapat ang mahal ko siya. Ang matalinong pag-ibig ay kayang kilatisin kung totoo, pangmatagalan at ligtas ba ang relasyon. Ano yung mga red flags that you need to watch out for? Hindi mo to kailangang ini-ignore. Walang sariling desisyon, mama's boy. Kapag lahat ng desisyon niya ay dikta ng magulang, delikado yan. Pag nagka-problema kayo, kanino siya kakampi? Sa'yo o sa nanay niya? A man will leave his father and mother and be united by his wife. Nakalagay yan sa Genesis 2 verse 24. Kaya pag nag-asawa, magtayo ng sariling pamilya. Hindi pagsunod sa utos ng magulang habang buhay. Kasi pinili mo na mag-asawa. Ibig sabihin, responsibilidad mo na buhayin ang pamilyang itinayo mo. Dapat mas malakas at hindi natitibag ang pundasyon nyo bilang mag-asawa. Pangalawa, may bisyo. Alak, sigarilyo, sugal, droga, pambababae o kahit anong uri man yan, kahit very soft vices lang yan. Maliit man sa simula pero malaki ang epekto niyan sa buhay mag-asawa. Lalo na kung ayaw magbago at laging may palusot. Bad company corrupts good character. Tandaan niyo yan. 1 Corinthians 15 verse 33. So, pangatlo, pananakit. Emotional man yan, verbal man yan, mental man yan, o physical. Kahit anong uri ng pananakit. Do not tolerate such, no? Kung ngayon pa lang minamaliit ka na, sinisigawan ka, sinasaktan ka, huwag mo nang ituloy. Love is patient, love is kind. It does not dishonor others. If it is not self-seeking, it is not easily angered. 1 Corinthians 13 verse 4 to 5. Ano pa yung red flag? Serial cheater. Serial flirt. Walang integridad. Once a cheater is always a cheater. Laging may palusot yan. Kung palusot ng palusot, paulit-ulit, kasinungalingan, hindi marunong manindigan, sa commitment niya, hindi yan sign ng maturity. Ibig sabihin, hindi pa siya tapos sa pagkabinata. Kaya, kung ako sa'yo, stop right now. Number 5, hindi marunong humawak ng pera. Hindi marunong bumadget or allowance control. Ito medyo, syempre marami pa kang kailangan na seminar nito or marami pang kailangan alamin, no? Kapag
pinipigil or kine-question lahat ng galaw mo sa pera, lalo na kung may pananabutahe, hindi ito pagiging responsable. Ito ay kinokontrol ka. Yung masyado siyang ma-question sa lahat ng mga bagay, no? Sa lahat ng binibili mo, kahit alam niya naman na lahat yun ay may pakinabang. Kumbaga, hindi na siya normal, no? Hindi na normal yung pagkokontrol niya sa'yo. Yung parang meron na siyang doubt, no? Kung paano mo ginagastos. Normal sa isang tao na syempre magtanong, o may budget pa ba tayo? O okay pa ba? Ano bang ginastos? Anong binili? Normal yun. Okay yun. Pero yung ginigipit ka na, no, tapos sama-sama na ng tingin sa'yo, hindi naniniwala kahit sabihin mong mahal na yung mga bilihin ngayon, tingnan mo kukontrolin ka sa allowance, 2,500 a week, let's say hindi kakayanin. Lalo pa pag mayroon ka ng maliliit pang anak, may pamilya ka, may mga anak ka. Lalo pa sa panahon ngayon, di ba? So, ano pa ba yung mga kailangan? No? Immaturity. Kasama na rin to sa immaturity Yung may mindset siya sa pagkabinata, yung hindi pa siya natatapos sa pagiging binata niya. Gusto ng asawa pero ayaw ng responsibilidad. Laging barkada, laro, sariling gusto ng inuuna. Kung meron siyang addiction, pwede niyang gawa ng paraan yun. Sarili niya mismo yung makakatulong sa kanya. Hindi pwedeng sabihin sa'yo na, ito na kasi kinagisnan ko noon pa. Hindi pwedeng ganun. Pag nag-asawa ka na, nagdesisyon ka na mag-asawa, may mga bagay na kailangan mo nang i-sacrifice o hindi mo na dapat ginagawa. Pagbabarkada, no? Lalo pag hindi naman maayos, no, yung mindset ng mga barkada ng asawa mo. Or lagi kang niyayayang kung ano-ano mga ginagawa na hindi naman dapat ginagawa ng may asawa. No? So, tingnan mong mabuti. So, may mga paraan naman na therapy na pwede namang makatulong sa ganito. Pag let's say addiction sa games. So, parang unti-untiin mo lang. Let's say, okay, sa ngayon, 2 hours. Then the next time around, 1.5. Then 1 hour na lang. Pagbibigyan mo siya ng ganun hanggang sa later on ay matutunan niya na hindi na siya maging addictive doon sa ginagawa niya. Okay, so, number 7, hindi marunong makinig. Aba, red flag din pala yun. Kasi pag ganito, kaya ko naisip, parang, eto kasi, parang nagiging, selfish, no? Yung kapag puro sarili na lang ang iniintindi, walang puwang ang damdamin mo, it's not love. That's selfishness for me. Kaya para sa akin isa talaga sa tinuturing ko talaga na isa sa mga red flags yung hindi marunong makinig sa'yo. Parang wala kang boses, no? Yung hindi ka binibigyan ng chance or hindi ka man lang binibigyan ng right para mapakinggan lang. Kasi kung ginagawa niya to sa'yo, paano pa yung magiging anak niyo? E di magiging authoritarian siya. Ito ay batas militar. Kung anong gagawin dito sa bahay, yun lang yung masusunod. Mangyayari dito, wala ka na magiging boses. Wala kang magiging desisyon kasi hindi ka pinapakinggan. Kahit sabihin mo, ay napaka-minor naman yan, Dok. Hindi minor yun. Kasi ibig sabihin, kung ngayon pa lang hindi na siya marunong makinig sa'yo, how much more? Kung mayroon na kayong mga responsibilidad, mga anak, paano kung may mga concerns ka sa mga anak mo tapos sasabihin niya sa'yo? No? Wala kang karapatan magdesisyon para dyan. Tatanungin ko muna ang inay. Ang inay. Diba? Kasi wala kang power wala kang right para sabihin sa kanya yung mga kailangan niyang marinig bilang ina, diba? Or bilang asawa. Diba? Very straight to the point na tayo dyan. Di marunong makinig, selfishness. Okay? So, eto, sa pananaw ni Soren Kierkegaard, ba?
Ang tunay na pagmamahal ay naglalapit sa atin, sa ating higher self. Hindi dapat tayo bumababa o nawawala sa sarili natin para lang mahalin. Kung ang love ay nagpapababa sa dangal mo, hindi yan love. Kung ang love ay sinasakal ka, hindi yan pagmamahal. Yan ay control, kinokontrol ka. Parang ginagawa kang tuta. Huh? So, paano kung ayaw ka ng biyanan? Minsan kahit okay kayo ng partner mo, problema ang pamilya niya, pero tanungin mo rin, pinoproteksyonan ka ba ng asawa mo? Kaya ka ba niyang paglaban kung kailangan? Kung kaya ka niyang ipaglaban sa nanay niya, that's a sign of maturity. Pero kung palaging si mama, si nanay, si ina muna, mahirap yan. Ano mga tips ko sa'yo? Observe with wisdom, not just emotion. Pag-usapan ng pera, pananampalataya at future plans. Bago magpakasal, gawin mo yung mga ito. Kilalanin ang pamilya niya, lalo na ang ugali ng magulang. Mag-seminar kayo pareho. Pre-marriage counseling helps. At para marami din kayo matutunan bago pa man dumating sa mga challenges, no? Yung kagandaan kasi sa pre-marriage seminars, katulad sa ginagawa namin is, from here is, makikilala nyo lalo yung bawat isa. Makikilatis natin yung lahat-lahat, yung mga kailangan yung pag-usapan. Ano yung mga communication patterns, mga communication issues ninyo, ano yung mga differences ninyo when it comes to thinking, communication, decision making, pag-handle sa pera, no? Yung pagkakaroon din ng respeto sa bawat isa, yung conflict resolution skills ninyo, gaano ba katibay, gaano na ba katibay ang inyong pagsasama, ano pa ba yung mga kailangan ninyong matutunan, ano yung mga needs ninyo pareho, yung kailangan ninyong ibigay sa bawat isa. Kasi pag nag-asawa na, it's not about you anymore. It's about giving your role and taking your role as a husband or a wife. Dapat hindi mo na iniisip yung mga kakulangan niya. Iniisip mo na ngayon yung ano ba yung contribution mo. Ginagawa mo ba, ginagampanan mo ba ang pagiging asawa o hindi? Lalo pa may mga anak na kayo, it's not about the two of you anymore. It's about your children. Do not be just a parent, no? Do not be a perfect parents, but be your children's perfect parent. Kailangan mauuna yung prioridad, yung mga anak ninyo. At kung may chance, kahit may mga anak na kayo, build your foundation as a family. Na kahit i-date mo man lang yung asawa mo, may mga chance din na nag-uusap kayo pa rin pareho, mayroon kayong bonding moments, hindi dapat nawawala yung quality time ninyo bilang mag-asawa. You have to manage your time very well kasi napaka-importante nun. Okay, so ano pa nga ba, 'di ba? Manalangin at mag-discern ng malalim. Pareho kayong dalawa bago matulog, pwede kayong mag-usap at mag-pray together. So, listen to people who love you. Ito yung mga good na pwede ninyong mga advices na makukuha or tips from your mentors, family, trusted friends. Respect yourself enough to walk away if it's not right. So, respetuhin yung mga sarili niyo. Magsisimula yan sa inyo. And of course, hindi mo kailangan magmadali, no? Ang pagpapakasal ay hindi solusyon sa problema. Ito ay commitment na panghabang buhay. Kung may red flag ka, huwag mo na itong baliwalain. Ang pag-ibig ay hindi bulag. Ang tunay na pagmamahal ay nakakakita at marunong umiwas sa kapahamakan. Piliin ang pag-ibig na matalino, may respeto at may takot sa Diyos. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lang pagpapasya. Ito rin ang magdadala sa iyo sa kapayapaan. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon sa episode na to.
Kung may natutunan ka, i-share mo ito sa kaibigan mong maaaring nangangailangan din ng paalaala. Ito ang mga paalala ni Doc Paula. Sa Kamusta Ka? Because You Matter. Maraming salamat po.